required to let this because He lives. Because ako ang mga copies sa panghimtal ng Galingson na inakasulat, because He lives, we will as well. Pag kita po ni Galingson, hindi mo mabuhay. Pag kita ni Galingson, that is a great assurance for us believers. Para ni Galingson, sa walay langan pa, we will go directly to the most important part of the service, that is the preaching of God's Word. And I hope and pray na andam na tang tanan, and let us all settle down. Let us settle down sa atong mga likuranan without interfering Galingson ang atong mga isunan na andam na po ng enough pulong sa atong Ginoo. Kailangan pa, I'd like to call on our pastor, Pastor James, to give to us the Word of God. Let us give the Word of God a round of applause. Thank you, Brad. Thank you, Brother Fairlo, and thank you, Church, for that welcome sa pulong sa Ginoo. And sa walay langan, mga kaigsuunan, I would like to ask everyone to please rise. Let us all stand up, please, to give reverence to the reading of God's Word. And kung gihangyo ang tanan, to please open your Bibles with me, mga pinangga, sa 2 Timothy chapter 2, verse 8, and Philippians chapter 3, verse 10. Duha ka verse ako ang gusto basahon as we begin sa lesson karon nga takna sa kahaponon, mga kaigsuunan, no? 2 Timothy chapter 2, verse 8, and hold your place sa 2 Timothy chapter 2 sa verse 8, mga kaigsunan. And while holding there, open your Bibles with me in Philippians chapter 3, verse 10. Okay, Philippians chapter 3, verse 10. If you are there, say a heartily amen. Amen. Now, let us first read ang 2 Timothy, mga kaigsunan, chapter 2, verse 8. The Bible says, I will be reading 2 Timothy chapter 2, verse 8. And please give me a respond with the Philippians chapter 3, verse 10. The Bible says, 2 Timothy chapter 2, verse 8, remember that Jesus Christ of the seed of David was raised from the dead according to my gospel. That I may know Him and the power of His resurrection and the fellowship of His sufferings, being made conformable unto His death. Father God, thank you, Lord, sa imong panalangin igyatag kanamo, Ginoong Dios. Thank you, Lord, for your word karong hapon nga mudasig na mo, Amahan, sa ilo ami sa mga sala sa ngalan ni Jesus. Amen. Palihog manglingkod ng tanan. Remember the resurrection. Hinumdumi ang pagkabanhaw. Mao na ang mensahe nga atong paghisgutan karon kahaponon, mga kaigsuunan, no? Hinumdumi ang pagkabanhaw. Now, ato makita, mga kaigsuunan, that first, sa 2 Timothy chapter 2, tanawin mo ang context. The Apostle Paul was encouraging Timothy. Timothy was very timid, and na siya'y mission nga mahimo siyang magpastor, mahimo siyang butang og mga pastors pod, mga elders sa the churches. So kinahanglan siya mahimong leader, no? Kinahanglan siya magbarugyod siyang pagtuo. And while facing his ministry, daghan og mga trials pod nga ginaagian si Timothy. And si Apostle Paul, iya karon nga ginadasig si Timoteo, mga kaigsunan, because Apostle Paul knew nga dili gid sayon ang pagiging nasa full-time ministry. And this is the last letter of the Apostle Paul nga iyang masulat kang Timothy, because si Apostle Paul kabalo na siya nga paingunay na gid siya siyang katapusan nga misyon sa kalibutan. Well, in fact, kung tanawon nimo ang verse 6 sa chapter 4 sa 2 Timothy, ngun pa ni Apostle Paul, for I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand.
So, kabalo si Apostle Paul nga hapit na gid siya mamatay. And biyaan niya si Timothy nga medyo timid ug medyo naay kahadlok, kakulba sa pagpangalagad sa Ginoo. To the point nga usahay, dili kayo mahimo nga bold si Timothy sa iyang pagdil sa mga katawhan kung diin iyang gihatag sa iyang misyon sa Ginoo. Now, kung tanawin mo ang chapter 2 sa 2 Timothy mga kaigsuunan, atras lang ka gamay, ato makitaan ang mga tambag ni Apostle Paul sa iya. Verse 1, look at this. Thou therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus, and the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men who shall be able to teach others also. Verse 3, thou therefore endure hardness as a good soldier of Jesus Christ. So ato makitaan nga, ginatambagan ni Apostle Paul, ni Timothy nga, magmalawtayon ka, be strong, padayon, no? And one of the things nga gisulti ni Apostle Paul kang Timothy, para madasid si Timothy, para mulahotay gid siya, para makabarog gid siya sa iyang pagpangalagad sa Ginoo, is ang atong text in verse 8. Di ba? The same chapter, about sa verse 8, remember that Jesus Christ of the seed of David was raised from the dead according to my gospel. So ato nakitaan mga kaigsunan, one of the things that we must remember when things are so hard, when things are, not according to our plan, not according to our vision, not according to what we have seen na atong pagabuhaton, one of the things that we must remember is the resurrection, ang pagabanhaw. And we shall know, taod-taod, ngano ka nga in the face of trial, Timothy needing endurance, ngano ka nga ang usaman sa angay gid niya nga hinumduman is ang pagkabanhaw man. Ato makita mga kaigsunan, kung akong tubagon karon, Jesus suffered, but He overcame. And one of the proof that He overcame was His resurrection. Kung tanawin mo ang gingon sa pulong sa Ginoo regarding the Lord Jesus Christ in Hebrews chapter 12, verse 2 and verse 3, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who, for the joy that was set before Him, endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. So ato makitaan mga kaigsunan, after that the Lord Jesus Christ endured the cross, nakalahotay siya siyang pag-antos, He was resurrected and set down at the right hand of God. So ato makitaan that the Bible is promising us through the resurrection that ang atong pag-antos, ang mga kasakitan nga atong magian is not forever. If you will endure, then there will be glory afterwards. Now verse 3. For consider Him that endured such contradiction of sinners against Himself. Hinumdumi daw siya. Consider Him. It means mga kaigsunan that remember Jesus Christ. Consider ang nahitabo sa iya. Naggrabe ang mga pagkontradict sa mga magkasala sa iya. Lest ye be wearied and faint in your minds. You see, i-consider daw. Hinumdumi daw itong verse 2. Hinumdumi daw ang nahitabo kang Jesus Christ kay basing maluya mo sa inyong una-una. Basing ma-discourage mo. Hinumdumi siya na sa human siya nag-antos tungod sa kalipay nga iyang gitanaw na umaabot na ma-accomplish sa iyang pag-antos. And ato nakita mga kaigsunan, He was set down at the right hand of God. So, igsoon, pag nakay pag-antos karon, pag nakay kasakit karon, remember the resurrection. Ngano man, yes, pag-antos, pero dunay pagkabanhaw. Yes, nagsugod kang nagsakit, pero matapos ni dunay kadaugan nga moabot sa imong kinabuhi. Amen.
So if Jesus overcame the grave, your situation is not the end. Very good. The resurrection is not just history. It is our foundation, our power, our hope. That's why we must never forget the resurrection. That is the heart of the gospel, mga kaigsunan. That is the heart of Christianity. That is the heart of why we continue to serve the Lord. Kabalo mo mga kaigsunan, sa una, magsangyaw ko, bago pa kong Kristohanon, hindi ko kasabot ani. Ano ko nga resurrection man eh. Nganong ka ng Romans chapter 10 verse 9 that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, that God hath raised Him from the dead. No? Ano man nga raised Him from the dead man? Nganong kaniman ang kaluwasan? And there were a time na di ko ganahan o gamit anang verse kay resurrection, di ba dapat namatay just kasi gibayaran yan sila. Unsay connection sa resurrection? Di ko kasabot. And sa diha nga magpadayon kasi mong kinabuhing Kristohanon and you will be facing a lot of things. You will be facing some trials, some pain sa imuhang kinabuhi. Nga murag kaingon kalisuda ani, uy makalahutay pa ka ani. And then you will remember na ipagkabanhaw, na ikadaugan, na giandam ang Ginoo. The resurrection will give you so much hope, so much guarantee. Na dili sayang ang imong kahago. As what we have talked about last Thursday, mga kaigsunan sa atong fellowship. So tanawon karon. So number 1 mga pinangga, tulo lang kabutang karon nga kahaponon. Number 1, its importance. Let's talk about its importance. Manong importante man ang resurrection? Kaingon pa ni Apostle Paul, no, ang iyang kinabuhi, sa Philippians chapter 3 verse 10, that I may know Him and the power of His resurrection. Sa ato pa mga kaigsunan, not only knowing God, knowing Jesus, but we must know the power of His resurrection. Pagsulat ni Apostle Paul sa Book of Philippians, it's already more or less 20 years sukad sa naluwas. 20 anyos na. Apan, bisan pag 20 years na, gikan siya nakaila kang Jesus Christ, hangtod karon ang deep desire sa kasing-kasing ni Apostle Paul is to know Jesus and to know the power of His resurrection. So mga pinangga nga mga kaigsunan, ayaw ka kontento nga nakabalo lang ka og wa nimo na experience ang gahom sa Dios. Akong ginabalik-balik diri sa pulpito, ginabalik-balik na ako that mere knowledge is not enough. You need to know Him by experience. You need to know Jesus Christ by experience. You need to know the power of His resurrection by experience. Ayaw sugot nga taman lang ka kabalo sa utok, pero wala sa kasinatian. Now, why it is very important? Number 1, mga pinangga, its importance, number 1, because without the resurrection, our preaching would be vain. First, Corinthians 15:14, if Christ be not risen, then is our preaching vain. Way pulos ang atong pagwali. Way pulos ang pagwali sa mga apostles if Christ was not risen. Preaching would be empty. It will be meaningless. You are just like building without foundation. Building a house without foundation. Unsay may tabo, it will collapse. Mukulapse siya. If the resurrection is not real, we have no message. Wala ko iwali. You see? Muna itong emphasis mga kaigsunan ang pagkabanhaw. Kabalo mo nang ginatake sa ubang mga relihiyon. Ang mga saksi wa nagtuo sa pagkabanhaw. Kaya ang gilansang sa krus, mura itong spirit ra daw to. Mura sila Muslim. Ang Muslim, gikuan lang daw, gilamat lang daw ang mga tao nga gilansang si Jesus Christ sa krus. You see? The world says, imposible daw nga na mamatay o niya mabuhi. The world is attacking the resurrection. And ato makita mga kaigsunan na daghang mga Kristohanon ganahan kimaminaw sa lahi nga mga part
preach sa Bible without really knowing the resurrection. Resurrection is central. Resurrection is very important. Muna itong heart sa gospel, mga kaigsunan. Any other religion, they are preaching morals. Magbinutan ka, magtinarong ka, tarungon imong kinabuhi, muundang ka ani, muhunong ka ani, mubuhat ka ani. We are all preaching morals. You see, ang preaching morals, ang moral na ginawali sa Baptist, sa Katoliko, sa SDA, sa gitawag na Jehovah's Witnesses, sa tanang religion, almost the same. Parihara. But when talk about the centrality, ang pinaka-importante, ang gospel, ang maing balita, we preach the pure gospel nga makaluwas, mga kaigsunan. Why pulos ang imong pagwali if walay resurrection? Number 2, without resurrection, our faith would be vain. Also, sa verse 14, mga kaigsunan, sa 1 Corinthians 15:14 to continue, and your faith is also vain. We would be believing a lie. A faith built on a dead Savior is dead faith. Kung wala nabuhi pag-usab si Jesus Christ, ang atong pagtuo, patay. Way pulos. Kay way mabuhat ang patay ng mga kaigsunan. Nganong makaluwas man si Jesus Christ, kay buhi siya. Nganong makatubag siya sa pag-ampo, kay buhi siya. Ato makita, mga kaigsunan. We praise and thank the Lord that Jesus Christ is alive. Dili sayang atong pagtuo. Number 3, if the resurrection is not real, then the apostles were liars. Sa verse 15, 1 Corinthians 15, we are found false witnesses of God. Sumala pa nila. Kaya ang atong makitaan, mga kaigsunan, that they testify. Nag-testify yun ang mga kuwan to the point nga andam silang magpakamatay o patyon sila. Why? Because they testify that Jesus Christ rose from the dead. They saw Him, touched Him, ate with Him. And ato makitaan, mga kaigsunan, they did not just preach about the resurrection, they died for it. Nagpakamatay sila para sa pagwali lang sa pagkabanhaw. But ato makita mga pinangga ng mga kaigsunan, kung di tinuod ang mga pagkabanhaw, baka ko lang ang mga apostles. But they are not liars, mga kaigsunan. Nga magpakamatay, makasbakak. Number 4, this is very important. Kung walay pagkabanhaw, verse 17, ye are yet in your sins. We are still in our sins. No forgiveness, no salvation, no resurrection, no redemption. Patay ka, magkasala ka, impirnohonon ka. Kung wa nabanhaw si Jesus Christ. Mauna mga pinangga ng mga kaigsunan, di gid ta magpatunto anang mga katawhan nga nagtudlo nga walay pagkabanhaw. Right. Sultian dikta mo judge na kudaan before the time. And I am not judging by myself. I am judging through the revelation of the Word of God. Impirno sila daan. You see, nga naman, because the only way to be saved is to believe that Jesus Christ died and rose from the dead. Without the message of the resurrection, no one can be saved. And because we are still in our sins, kung wala na banaw, number 5, the dead are lost. Katong mga nangamatay, they are lost. Verse 18, they also which are fallen asleep in Christ are perished. So 1 Corinthians 15:18. No hope beyond the grave. No resurrection, and listen carefully, no reunion. Ang mga minahal mo sa kinabuhi nga nangamatay, di na nimo makita pag-usab forever. Di na mo magkita pag-usab kung walay pagkabanhaw. But naay pagkabanhaw, mga kaigsunan, there will be a reunion in heaven. I praise and thank the Lord, I can still see my grandmother one day. Sigog okay sa mga pictures dito sa Balay-Balay, I cannot find even one picture of my grandmother. Amang picture ni mamang ba, wala akong makita. Everything was lost. But her face is still fresh in my mind. Kung artist lang ako ron, madrawing pa na ako yung naong. Ato makita, mga kaigsunan, one day, I can still tell my son and my daughter, Moni, ang akong lula. Why? Because there is resurrection. I know my grandmother was saved. She received Jesus Christ.
right before she died. So ato makita mga pinangga nga mga kaigsunan, if the dead are lost, then Christians are pitiable. Dapat kaluyan. Verse 19, 1 Corinthians 15:19, we are of all men miserable. Miserable ta kung si Jesus Christ ang itang kaluyan, kung si Jesus Christ wala na banhaw, o wala pa'y pagkabanhaw. Following Jesus Christ would be pointless. If Jesus is still in the grave, Christianity is a tragedy. Kung naunawin mo, there is no other most hated religion in the world. Christianity. People were killed. Naghimog maayo but slaughtered. Burned. Gitugsok sa mga kawayan. Ang mga ulo, gipang tugsok sa kawayan. Gipang linya sa mga dalan. Gipang sunog. Gipang hubuan. Gipang pakaon sa leon. Gipang hisininahan og mga mananap, giluguag dugo. Gipadagan, gipagukod sa mga iro. Inanay lang mga pagantos. But nganong nila hukay man sila nga grabe man ilang pagsakit, grabe man ang pag-atake sa ilaway because they know that ang kinabuhi diri sa kalibutan dili ni siya mao ang katapusan. Dunay kinabuhi human sa kamatayon because there is resurrection. And we say amen to that. Tumakit-an mga kaigsunan. Praise and thank the Lord. Dili pointless imong pag-alagad sa Ginoo because He is risen. Number 2, mga pinangga ng mga kaigsunan, let us look at its power. Unsay gahom. Ani, di ba? And I may know Him and the power of His resurrection. Unsa man ang gahom. Tumakita mga kaigsunan that there is evidencing power ang resurrection. In Romans chapter 1 verse 4, open your Bibles with me there. Romans chapter 1 sa verse 4, and declared to be the Son of God with power according to the Spirit of holiness by the what? Resurrection from the dead. So the evidence that Jesus Christ is the Son of God with power is the resurrection, mga kaigsunan. Kabalutan that Jesus is the Son of God. Jesus has power. Why? Because He rose from the dead. The empty tomb is like evidence in court. It proves our case. The empty tomb is heaven's loudest proof that Jesus is the real Savior. Is the Son of God. Munang ato yung iwali ang pagkabanhaw. Nabanhaw siya. Di lang kay evidencing power, napod ni siya ang importante kayo ang resurrection because ang resurrection ay justifying power. Pinagi sa pagkabanaw, mamatarong tano. Romans 4:25, please. Romans chapter 4 verse 25 sa itong mga Bible palihog, the Bible says, who was delivered for our offenses and was raised again. Why? And raised again, nabanhaw. Why? For our what? Justification. Para mamatarong ta, para matulid ta, ma-justify ta mga kaigsunan. That's why He was resurrected. So the resurrection of Christ is the proof that our sin is fully settled, paid in full. Ang resibo, ang pagkabanhaw. Unsay pruweba, according to Brother Perlo ngayon ng buntag, ang pruweba nga gidawat sa Ginoo ang halad nga kamatayon o kinabuhi ni Jesus Christ sa cross alang sa atong mga sala, ang pruweba is tabanhaw sa gikan sa mga patay. Gidawat sa Ginoo ang iyahang sakripisyo. Paid in full. Bilang kay kana mga kaigsunan apoy life-giving power ang resurrection. Life-giving power. John chapter 11 mga kaigsunan verse 21, open your Bibles there. Pinagi sa pagkabanhaw na kinabuhi mga pinangga. John chapter 11 verse 21, the Bible says, then said Martha unto Jesus, Lord, if thou hast been here, my brother hath not died. But I know that even now, whatsoever thou wilt ask of God, God will give it thee. Jesus said, saith unto her, thy brother shall rise again. Martha saith unto him, I know that he shall rise again in the resurrection of the last day.
Jesus said unto her, I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. Sa mamatay siya, mabuhi siya. And whosoever liveth and believeth in me shall never die. Wow. Na life-giving power ang resurrection sa itong Ginoo mga Kristiyan. Just believe on Him. And tanawin mo ang John chapter 14 verse 19, giklaro gid kayo ni Jesus Christ. 14:19. Yet a little while, and the world seeth me no more, but ye see me. Look at this. Because I live, ye shall live what? Also. Tungod kay mabuhi ko, mabuhi sab mo. So ato makita mga kaigsunan that because Christ will rise from the dead or rise from the dead, one day ug mabot manggaling ang kamatayon sa ato, we will also rise from the dead. Ug di ta mabtag kamatayon pagbalik ni Jesus Christ, we shall all be changed in the twinkling of an eye. According to 1 Corinthians chapter 15. And di lang kay kana mga kaigsunan, di lang kay life-giving power ang sa resurrection, na po'y comforting power ang resurrection. So may comfort sa 1 Thessalonians 4:14, them also which sleep in Jesus will God bring with Him. Meaning, makomfort ka, kaya ang mga nangamatay, ng imong mga minahal sa kinabuhi, nga nauna, igsuon, magkita, ra mapag-usab. It is very comforting. And ato makita mga pinangga nga mga kaigsuonan, it's very comforting nga. Bisan pag grabe kay imong pag-antos karon, you know, nga mahumani, o you know, nga maplastar raw niya pag-abot sa panahon. A seed that is buried seems to be dead. But that seed is actually preparing to rise. So ato makitaan mga kaigsunan, what is buried in Christ will rise again. So we bury ourselves in faith in Christ, mga pinangga ng mga kaigsunan. That's the power of the resurrection. Now ato makita, how about its result? Unsa may resulta ni? The result mga pinangga, number one, it verifies our justification. Na-verify nga, luwas gyud ka. Justified gyud ka. No? Again, Romans chapter 4, mga pinangga, 25, who was delivered for our offenses and was raised again for our justification. Verified. God accepted Jesus' sacrifice. If He didn't rise, we're not right. Because He rose, we are justified. Proven. Nalawas gyud ka. And atong makitaan nga makupot ka ani nga paglaom. Kaya nindot kay ang giingon sa Ginoo nga ang gahom magigamit sa Ginoo pagbanhaw kang Jesus Christ, maupod ang gahom nga iyang gamiton sa pagbanhaw sa imo. Look at this. Ephesians chapter 1 verse 19 to 20. Ephesians chapter 1 verses 19 to 20. The Bible says, and what is the exceeding greatness of His power to usward who believe? Awa? According to the working of His mighty power, which He wrought in Christ. Ngayong gigamit ang Kristo when He raised Him from the dead and set Him at His own right hand in the heavenly places. Tanawa? Unsa kuno ang sa verse 19, and what is the exceeding greatness of His power to usward who believe? Unsa kuno kadako sa gahom nga alang kanato o ngadto kanato nga nagtuo? In verse 20, katong gahom nga iyang gigamit sa pagbanhaw ang Kristo Jesus, mao na ang gahom na available sa imong kinabuhi karon. What a power mga kaigsunan. The same power that God used to raise Jesus is the power that is working in your life today. Available ang gahom sa imong kinabuhi. Pwede ka makabiya sa sala. Pwede ka magkinabuhi nga matarong. Pwede ka mahimong matarong at ubangan sa Ginoo. Why? Not because of your own power, but because of the power available in you karon. Katong gahom magigamit sa Ginoo sa pagbanhaw kang Jesus Christ. And because of this, it will give us great hope. The result is great hope. Tumakitaan mga kaigsunan in 1 Peter chapter 1 verse 3. 1 Peter chapter 1 sa
verse 3 sa atong mga Bible palihog. The Bible says, "Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, which according to His abundant mercy hath begotten us again unto what? Lively hope, buhi nga paglaom, pinagi sa by the word." Jesus Christ from the dead. That's our lively hope, na ipaglaom. Naigiandam ang Ginoo sa langit. Naigiandam ang lawas. Nga lawas ang Ginoo sa ato. Nay kapahulayan, nay kadaugan, kay nabanghaw siya sa mga patay. That's our hope. And because of that, mga kaigsunan, we will be loyal to Him. Dapat mahimutang loyal kang Jesus Christ. Ito sa ibaylo. In the Romans chapter 14 verse 9, please. Romans chapter 14 sa verse 9. The Bible says in verse 9, "For to this end Christ both died and what? Rose and revived, that He might be what? Lord." He might be Lord. Ngano kunong namatay siya og nabanaw? That He might be Lord. So Jesus Christ is your Lord. Jesus Christ is your King. And if Jesus is your Lord, you must be loyal to Him. So those are the things nga atong makita. Nganong atong hinumduman ang resurrection, ang iyang importansya, ang iyang gahom, o ang iyang resulta. It will make us loyal mga pinangga. It will give us hope. It will make us sure na nay available nga power sa atua, and it will verify nga kita luwas gyud. And as I close mga kaigsunan, napoy warning. Because sometimes, kung tanawon nimo, balikon nimo ang 2 Timothy mga pinangga, chapter 3, pagabot sa verse 5, "Having a form of godliness, but denying the what? Power thereof, from such are turned away." Some people deny the power of the resurrection. So ato makitaan, hold on to that power. Dapat imo nang kupta na gahom, ug imong ma-experience sa imong kinabuhi ang gahom sa pagkabanhaw. Some know religion, but not resurrection power. Don't just have church. You must have experience with Jesus. You must have power in Jesus, mga kaigsunan. Church, remember this. The resurrection is your proof. The resurrection is your freedom. The resurrection is your life. The resurrection is your hope. The tomb is empty, so your life doesn't have to be empty anymore. Wa na'y sulod ang lubnganan ni Ginoong Hesus. Para ang imong kinabuhi dili na mahimong pareha sa lubnganan nga way sulod. You will be full because the tomb is empty. Jesus rose, your situation can rise. Resurrection power is not history. Resurrection power is available for you now. Sainan ka? Ang mutabang sa imuha nga magkinabuhi ka nga maayo, ang gahom nga gigamit sa Ginoo sa pagbanhaw kang Jesus Christ, ang gahom nga mutabang sa imuha para ma-provide imong gipanginahanglan karon, ang gahom nga gigamit sa Ginoo pagbanhaw kang Jesus Christ, ang gahom nga gigamit sa Ginoo, nga gamiton sa Ginoo para mahimong makabot nimo ang imong mga tinguha karon, matubag ang imong mga prayer karon, ang gahom nga gigamit sa Ginoo sa pagbanhaw kang Jesus Christ, mao na ang gahom nga available sa imo karon. And sometimes dili nimo ma-experience na nga gahom kay di nimo ginapangayo, di nimo ginatap, di nimo ginagunitan, o di nimo ginatuuhan. Believe in that power. Believe in that power, mga pinangga. Available na sa imo karon. Remember ninyo to ako ang ingon sa last time na story about katong perlas nga nakuha sa mangingisda, nga perting dakuha nga billions ang kantidad, pero pila ka tuig irang gibutang sa ilalom siyang katri kay wa siya kabalo nga perting mahala. Inana ang daghang mga Kristohanon nauntay available, di nang ta ka maglisod, di nang ta ka magsakit, magmadaog unta ka, pero ngano man nga imo rang gihimo nga dormant, wa nimo gamita ang gahom nga available sa imo karon. Higalay son ang nakaapunan pangayuan ang gahom gikan sa Ginoo. Lord, help me experience the power of the resurrection. Help me experience it, Lord. Remember Jesus Christ, He rose from the dead. That's why if you need forgiveness,
come to Him. It's available. If you need life, new life, come to Him. There is life in Him. If you need strength, come to Him. There is power in Him. If you need hope, higalayson, come to Him. There is consolation in Him. Come to Him today. Because He lives, you can also live. And because He lives, kumudol ka niya, makatubag siya sa imuha. You see? Tawagi lang ang Ginoo. Kabalo mo sa number sa Ginoo? Jeremiah 33:3. Call unto me and I will answer thee. Tawaga lang siya. Remember that He is alive. He rose from the dead. Buhi siya. You can call unto Him and you will have your answer. Palihog, manindog ng tanan. Mag-pray kita. Father God, thank you Lord sa imong panalangin na gihatag ka namo. Thank you Lord for the message that you have given. I pray that you'd bless ang mensahe sa imong pulong Ginoo nga mahimong mohatag ka namo og kadasig nga magmalahotayon mis pag-alagad kanimo Lord. I pray Lord nga imong tabangan nga magpinadayunon mi Ginoo. I pray Ginoo nga imong tabangan nga mahimong mabuhat namo Ginoo ang mga butang nga angayan namong pagabuhaton Lord. Sa ilua mi Ginoong Dios. Wa mi mabuhat Ginoo wala ka. Ikaw na bahala namo Lord. We need you always Lord in Jesus precious name. Amen. Let us have a short invitation mga kaigsunan. Igsoon, I challenge you to come. I challenge you not only to know that there is power, but to experience that power sa imong ginabuhi. What song, Brother Lawrence? Just as I am. Just as you are, come to God. Even though ikaw lang na, naigahom ang Ginoo, nga available sa imuha. And you will never be the same anymore when you tap in that power available for you. Igsoon, come to Him now. As we sing verse 1, para ni sa imuha, available nga gahom na para sa imuha igsoon. You come. Ingnang Ginoo, Lord, gikapoy na ko Ginoo. Gikapoy na ko Ginoo nga makadungog lang nga naay gahom. Gusto na ko Ginoo nga ma-experience akong kinabuhi anang gahom na imong gistoryahan ni pastor. Ginoo, I need that power in my life. I need that boldness in my life. Kung sa una Ginoo, mahadlok ko nga magsangyaw karon Ginoo to the power na available kang Kristo Jesus, din ako mahadlok Ginoo. Lord, sa una Ginoo na permente ko mapildi sa sala to the power na available sa pagkabanhaw ni Kristo. Ginoo, kana nga power mo tabang sa ako na karon makabiya nako sa akong sala. Ginoo, daghang panahon Lord, adtong paglaom. Ginoo, daghang panahon nga mahimong magsakit akong dughan, ma-discourage ko. Pero Lord, pinaagi sa gahom nga available nga nakang Jesus Christ og siyang pagabanaw, ihatag na sa ako nga wala discouragement nga makapildi sa ako. Nga wala problema nga makabuntog ka na ako, nga mulahumpay ko tungod sa gahom nga available tungod sa pagabanaw ni Jesus Christ. Sige, like, so you come. As we sing verse 1, please, Brother Lawrence. You come. Come and experience the power sa imong kinabuhi. Come and experience that power. Ay sugot nga din mo ma-experience na agahom sa imong kinabuhi. You come. Experience the power of the resurrection. Experience its power. As we sing verse 2, igsoon, surrender na kang Jesus Christ. Undangin na. Ayan na ipadayon ka ng mga butang nga imong ginabuhat nga dili maayo. Ug sugdi nagbuhat ang mga maayong butang nga gusto ipabuhat sa Ginoo sa imo ha. Sugdi na. Na may gahom nga available para sa imo para mulahutay ka ug mabuhat nimo na. You need that. Verse 2 please.
Father God, thank you sa imong kaayo, Ginoong Diyos. Thank you, Lord, sa pag-remind ka namo that there is power available. Madagang panahon, Ginoo, nga na-fail mi, Ginoong Diyos. Wa mi kalahutay, napildi mi, Ginoo. Why? Because we did not hold on to that power and wala na mo gigamit ang gahom nga available unta sa amo. Lord, I pray that you would allow us to experience and use that power, Lord. Nga makabalipad nami sa sala. Ug mahimong makabuhat mi, Ginoong Dios, og mga butang nga katingalahan, mga butang nga alang sa imong kahimayan, ug mahimong makapatubo sa among simbahan. Lord, we need you, Lord, and we need that power, Lord. Allow us to experience this power in Jesus' precious name. Amen. Amen. Thank you and God bless you. Please shake your hands with one another.